Isipin mong ipanganak ka sa gitnang ng digmaan at sa murang edad masaksihan ang pagpatay sa sarili mong ama. Isang bata ang iniwang buhay, hindi dahil sa awa, kundi dahil inakala nilang mahina siya. Ngunit ang batang iyon ay lumaki bilang isang halimaw sa digmaan. Ito ang kwento ng isang mandirigmang isinilang sa dugo, pinalaki ng galit at nabuhay para sa paghihiganti. Ito ang kwento ni Conan. Ipinanganak sa gitnang digmaan si Conan, anak ni Corin, isang pinuno ng mga barbaro at isang bihasang panday ng espada. Bata pa lamang siya ay pinatunayan ni Conan sa kanyang ama na isa siyang hikas na mandirigma, malakas, mabilis, ngunit puno ng galit. Nagkaroon ng isang paligsahan sa kanilang nayon para sa mga piling mandirigma. Sumali si Conan, determinadong patunayan sa kanyang ama na handa na siyang ipagtanggol ang kanilang lupain. Sa mismong paligsahan, tanging ang sinumang makauuwi ng ligtas nang hindi nababasag ang itlog na nakalagay sa loob ng kanilang bibig ang itatanghal na isang ganap na barbarian warrior. Hindi nagpatinag si Conan. Nakipagduelo siya sa kanyang mga kasamahan, handang gawin ang lahat para lamang makauwi at magtagumpay. Ngunit hindi nila alam, habang sila'y naglalaban, paparating na pala ang tunay na kalaban. Napatay ni Conan ang ilan sa mga kaaway, ngunit kalaunan, isang araw, sinalakay ang kanilang tahimik na nayon ng malupit na warlord na si Kalar Zim. Layunin niyang buuin muli ang maskara ng Acheron, isang sinaunang relikya na ginawa ng mga salamangkero upang sakupin ang buong mundo. Ang maskarang ito ay sinira at pinaghiwa-hiwalay at ikinalat sa iba't ibang tribo upang hindi na muling magamit. Ngunit si Zim ay may mas madilim na dahilan. Nais niyang buhayin ang kanyang patay na asawa na si Maliva, isang makapangyarihan at masamang salamangkera, at sakupin ang buong Hyboria. Nang matagpuan ni Zim ang bahagi ng maskara na hawak ng tribo ni Corin, walang awa niyang pinaslang ang buong nayon. Sa harap mismo ni Conan, pinatay ang kanyang ama. Ngunit sa halip na patayin ng bata, iniwan ni Zim si Conan, ang nag-iisang nakaligtas. Lumipas ang maraming taon. Lumaki si Conan bilang isang mabagsik na mandirigma at pirata. Dala-dala ang galit at uhaw sa paghihiganti. Iisa lamang ang kanyang layunin: hanapin at patayin si Kalar Zim. Sa lungsod ng Mesantia, nakilala niya si Elashan, isang magnanakaw na hinahabol ni Lucius, isa sa mga tauhan ni Zim at isa sa mga pumatay sa kanyang nayon. Sinadya ni Conan na magpahuli upang makaharap si Lucius. Sa pamamagitan ng pagpapahirap, nalaman niya ang bagong plano ni Zim. Kailangan niya ang isang babaeng may dalisay na dugo, isang inapo ng mga salamangkero ng Acheron, upang tuluyang mailabas ang kapangyarihan ng maskara. Pinalaya ni Conan ang mga bihag at sa gitna ng kaguluhan, napatay si Lucius. Samantala, sinalakay ni Zim at ng kanyang anak na si Marik, isang malupit na salamangkera, ang isang monasteryo upang hanapin ang babaeng hinahanap nila. Alam ng mongheng si Fasir na ang kanyang estudyanteng si Tamara ang tinutukoy, kaya't inutusan niya itong tumakas. Dito pumasok si Conan. Inakaala ni Conan na ang sakay ng karwahe ay si Kalarsim dahil sa maskarang may ukit sa gilid nito. Walang pag-aalinlangan, agad niya itong inatake at binuksan ang karwahe. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang magandang babae, si Tamara.
Sa pag-aakalang kaaway si Conan, agad siyang inatake ni Tamara. Sa gitna ng kaguluhan, iniligtas ni Conan si Tamara at doon niya nahuli ang kanang kamay ni Zim, si Remo. Nang matuklasan ni Conan ang tunay na pagkatao ni Tamara, nagpadala siya ng mensahe kay Zim sa pinakabrutal na paraan. Ipinukol niya si Remo pabalik sa kampo ni Zim, patay. Isang malinaw na hamon. Nagharap sina Conan, Zim at Marik sa isang madugong labanan. Doon lamang nakilala ni Zim si Conan bilang batang iniwan niyang buhay noon. Sa gitna ng laban, nilason ni Marik si Conan gamit ang isang boomerang na espada. Sa huling lakas, nailigtas siya ni Tamara at magkasama silang tumalon sa dagat. Nakabalik sila sa barko ni Conan kung saan siya'y gumaling. Muling umatake ang mga tauhan ni Zim, ngulit natalo sila ni Conan at ng kanyang grupo. Nagpasya si Conan na salakayin ang kaharian ni Zim. Sinundan siya ni Tamara at sa gitna ng panganib at emosyon, lalo silang nagkalapit. Ngulit kinabukasan, habang papabalik si Tamara sa barko, dinukot siya ng mga tauhan ni Zim. Humingi ng tulong si Conan kay Elashan upang pasukin ang kastilyo ni Zim. Doon, ginamit ni Zim ang dugo ni Tamara upang buuin muli ang maskara. Balak na gawing sisidlan lang kaluluwa ni Maliva ang kanyang katawan. Matapos talunin ni Conan ang halimaw na nagbabantay sa piitan at ang mga gwardya, nagtagumpay sila ni Elisha na makapasok sa kaharian ni Kalar Zim, ngunit huli na pala ang lahat. Naidala na si Tamara sa kuweba kung saan sisimulan ang madilim na ritual para sa kaluluwa ni Maliva. Agad na nagtungo si Conan sa kuweba, ngunit doon nagtagumpay si Kalar Zim na maisalin ang kaluluwa ni Maliva sa maskara sa pamamagitan ng dugo ni Tamara. Sa sandaling isuot ni Zim ang maskara, siya'y naging lubhang makapangyarihan. Sumiklab ang matinding labanan nang makalapit si Conan sa altar. Habang tumitindi ang sagupaan, unti-unting gumuho ang kuweba at muntik nang mahulog si Tamara sa bangin. Ngunit sa huling sandali, iniligtas siya ni Conan. Sa gitna ng kaguluhan, naging mas agresibo si Marik, determinado na patayin si Tamara gamit ang kanyang matatalim na mga kuko. Nabawi niya ang espada ng kanyang ama na ninakaw ni Marik. Sa matinding sagupaan, naputol ang kamay ni Marik at siya'y tuluyang napatay. Natrap sina Conan at Tamara sa isang tulay habang ginagamit ni Zim ang kapangyarihan ng maskara upang buhayin ang kanyang asawa. Unti-unting sinasapian ang katawan ni Tamara. Sa huling sandali, winakasan ni Conan ang tulay, dahilan upang mahulog si Zim sa kumukulong lava, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Nakaligtas sina Conan at Tamara. Ibinigay ni Conan si Tamara pabalik sa kanyang pinanggalingan bago siya bumalik sa guho ng kanyang dating nayon. Doon, naalala niya ang kanyang ama at sa wakas, napayapa ang kanyang puso. Nabawi niya ang dangal ng kanyang pamilya, ang espada ng kanyang ama, at ang hustisyang matagal niyang hinintay. Sa huli, hindi trono ang hinabol ni Conan, kundi ang hustisyang ipinagkait sa kanyang ama. Sa pagbagsak ng kanyang kaaway, nabawi niya hindi lang ang espada, kundi ang dangal ng kanyang pangalan. At sa gitna ng mga abo ng nakaraan, isang mandirigma ang muling tumindig. Hindi na bilang isang batang iniwan sa digmaan, kundi bilang alamat na kinakatakutan ng mundo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe
at mag-comment para sa mas marami pang movie recaps.